Pumarada ako sa garahe ng aking mga biyenan ng 2 oras na mas maaga kaysa sa inaasahan noong bisperas ng Pasko. At ang narinig ko sa bintana ng kusinang iyon ay sumira sa 11 taon ng aming pagsasama sa loob ng wala pang 60 segundo. Ang pangalan ko ay Ryan Mercado. At ito ang kwento kung paano ang pagtatapat ng aking asawa sa Pasko ay naging mitsa ng pinakamatinding paghihiganti na hindi ko inakalang magagawa ko. Malakas ang buhos ng ulan noong gabing iyon ng Disyembre, kaya ang biyahe mula sa aking opisina patungo sa bahay ng pamilya Hernandez ay mas mabagal kaysa sa karaniwan. Natapos ko ang aking quarterly reports ng maaga, isang bagay na hindi inaasahan ng aking boss nang bigyan niya ako ng extension sa deadline. Mayroon akong 3 oras na kalayaan bago ang taunang Christmas party ng mga Hernandez. 3 oras na ipinasiya kong gamitin upang sorpresahin ang aking asawang si Emelita sa halip na maipit sa mabigat na trapik ng bakasyon. Ang bahay ng mga Hernandez ay mukhang eksena mula sa isang pelikula tungkol sa Pasko. May mga puting ilaw na nakabalot sa bawat poste, mga wreath sa bawat bintana, at ang malaking Christmas tree na makikita sa malaking bintana na ipinipilit ng ina ni Emelita na si Perla na dekorasyonan isang araw pagkatapos ng undas taon-taon. Naririnig ko ang musika at tawanan mula sa loob habang pumarada ako sa gilid ng kalye, hinahayaang bakante ang driveway para sa iba pang mga bisitang darating maya-maya. Kinuha ko ang alak na binili ko, mamahaling klase na pagkukunwari ang pahahalagahan ni Perla, habang lihim na umaasang sana ay dinala ko na lang ang murang brand na mas gusto niya talaga, at naglakad ako patungo sa pintuan. Doon ko narinig ang boses ni Emelita na nanggagaling sa bukas na bintana ng kusina, malakas at malinaw kahit may musikang pampasko. 3 linggo na akong buntis sa anak ng boss ko. Magiging ama na si Danilo at hindi pa niya ito alam. Natigilan ako sa sementadong daanan, ang ulan ay tumatalsik sa aking mga balikat, at ang bote ng alak ay biglang bumigat ng tila 1,000 libra sa aking mga kamay. Sumagot ang boses ni Perla, tuwang-tuwa at tila nakikipagsabwatan. "Oh, anak, napakagandang balita niyan. Napakabuting tao ni Danilo, matagumpay, di hamak na mas mahusay kaysa kay Ryan kailanman." "Ma, wala kang ideya." Tumawa si Emelita. Ang uri ng tawa na dati ay gustong-gusto kong pakinggan, ngunit ngayon ay parang tunog ng kuko sa pisara. Mas malaki ang kinikita ni Danilo sa mga bonus kaysa sa kinikita ni Ryan sa isang buong taon. At talagang mayroon siyang ambisyon. Alam mo, malayo ang mararating niya. Si Ryan ay nakatigil sa parehong kumpanya sa loob ng 8 taon na gumagawa ng parehong nakababagot na trabaho sa finance. Hindi ko rin naintindihan kung ano ang nakita mo kay Ryan noon pa man, pagpapatuloy ni Perla. Napaka-ordinaryong lalaki. Walang tunay na kinabukasan, pero si Danilo, siya ang uri ng manugang na dati ko pa hinahangad. Nangangatog ang aking mga kamay, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa purong galit na namumuo sa aking dibdib. 11 taon. Kasal na kami ng 11 taon, magkasama sa loob ng 13. At nakatayo siya sa kusina ng kanyang ina sa bisperas ng Pasko, kaswal na pinag-uusapan ang kanyang pangangalunya at pagbubuntis na tila balagay lang ng panahon ng paksa. "Kailan mo sasabihin kay Ryan?" tanong ni Perla. Pagkatapos na ng bakasyon, sabi ni Emelita. "Maghahain ako ng diborsyo sa Enero. Plano na namin ni Danilo ang lahat. Kukunin ko ang bahay. Siyempre, hindi ako lalabanan ni Ryan tungkol doon. Hindi siya kailanman lumalaban para sa anuman." Dahan-dahan akong umatras mula sa bintanang iyon, tahimik na tila umaalis sa isang pinangyarihan ng krimen, na sa tingin ko ay ganoon nga sa isang paraan. Ang krimen ng aking kasal, ang pagpatay sa lahat ng bagay na akala ko ay totoo. Bumalik ako sa aking sasakyan, inilagay ang mamahaling alak sa upuan ng pasahero, at naupo lang doon sandali. Patuloy ang pagbuhos ng ulan, patuloy ang pagkislap ng mga ilaw ng Pasko. Sa loob ng bahay na yon, patuloy ang pagpaplano ng aking asawa at biyenan sa aking pagbagsak, habang malamang na tumitikim ng sikat na fruit salad ni Perla. Hindi ako umiyak, hindi sumigaw, hindi sinuntok ang manibela gaya ng ginagawa nila sa mga pelikula. Sa halip, pinaandar ko ang aking sasakyan,
Inilabas ang aking telepono at gumawa ng 3 tawag na magpapabago sa lahat. Ang unang tawag ay sa aking abogado na si David Bautista. Magkasama kami noong kolehiyo at may utang na loob siya sa akin mula noong tinulungan ko siyang ayusin ang pananalapi ng kanyang opisina 10 taon na ang nakararaan. Ryan, maligayang Pasko, sagot ni David na parang relax at medyo nakainom na. Ano ang balita? Kailangan mong maghain ng mga papeles sa diborsyo agad-agad? Sabi ko, ang boses ko ay nakagugulat na matatag. Buntis ang asawa ko sa anak ng ibang lalaki at narinig ko lang siyang nagpaplanong hiwalayan ako sa Enero. Nawala ang pagiging relax ng kanyang tono. Diyos ko Ryan, ikinalulungkot ko. Kailan mo nalaman? Mga fimo minuto pa lang ang nakararaan. Maaari ka bang maghain bago matapos ang bakasyon? Sarado ang mga korte hanggang sa ika-27 pero maaari kong ihanda ang lahat para maihain sa unang oras ng umagang iyon. Sigurado ka ba rito? Mas sigurado pa kaysa sa anumang bagay na tiniyak ko noon. Bago mo marinig ang susunod na nangyari, kung sa tingin mo ay mahalaga ang kwentong ito, mangyaring pindutin ang subscribe button at mag-iwan ng komento sa ibaba tungkol sa panahon na may natuklasan kang ganap na nagpabago sa iyong pananaw. At huwag kalimutang i-like ang video na ito. Ang iyong suporta ay tumutulong sa akin na magbahagi ng mas marami pang kwentong tulad nito. Ngayon, balik tayo sa sandaling ang buhay ko ay nahati sa 2. Ang ikalawang tawag ay sa aking kuya, si Cardo. Isa siyang pribadong investigador na dalubhasa sa corporate fraud, ngunit pumasok na rin sa mga domestic case sa paglipas ng mga taon. Kung may makakakuha ng ebidensya ng mabilis at tahimik, siya iyon. Cardo, kailangan ko ng tulong mo, sabi ko nang sumagot siya. May relasyon si Emelita sa kanyang boss. Buntis siya. Kailangan ko ng dokumentasyon ng lahat. Grabe kapatid, gaano na ba ito katagal? Walang ideya, pero 3 linggo na siyang buntis, kaya hindi bababa sa ganoon katagal. Malamang mas matagal pa. Ibigay mo sa akin ang pangalan ng boss at ng kumpanya. Magkakaroon ako ng buong ulat bukas ng hapon. Ang pangalan niya ay Danilo Panganiban. Siya ang VP of Operations sa dinamika ng Bituin. Sumutsot si Cardo, Danilo Panganiban. Ryan, kilala ko ang pangalang iyan. Hayaan mong gumawa ako ng ilang tawag. Maaaring mas malaki pa ito kaysa sa isang affair lang. Ang ikatlong tawag ay kay Emelita. Kailangan kong gampanan ito ng perpekto. Sumagot siya sa ikalawang ring. Ang boses niya ay maliwanag at pekeng masayahin. Hey babe, nasaan ka na? Magsisimula na ang party. Nakastock pa rin sa opisina, maayos akong nagsinungaling. Kailangan ni Juancho ng tulong sa huling mga numero ng quarterly. Marahil ay tatagal pa ako ng 2 oras. Mauna ka na at magsaya sa party nang wala ako. Oh, sayang naman. Hindi siya tunog disappointed kahit kaunti. Nagluto si mama ng kanyang sikat na lechon. Ipagtabi mo ako ng isang plato, sabi ko, sabay baba bago pa siya makasagot. Nagmaneho ako patungo sa bahay ni Cardo sa halip na umuwi. Nakatira siya 40 minuto ang layo sa isang kondo sa Makati na mukhang eksena sa spy movie. Puro modernong gamit at high-tech na kagamitan sa computer. Nang dumating ako, meron na siyang 3 monitor na nakabukas, kumukuha ng impormasyon tungkol kay Danilo Panganiban. Ang boss ng asawa mo ay talagang talamak, sabi ni Cardo, habang itinuturo ang mga screen. Kasal na ng 15 taon sa isang babaeng nagngangalang Clara, may 2 anak sa pribadong paaralan, miyembro ng 3 country club, at narito ang kawili-wiling bahagi. 2 beses na siyang naimbestigahan ng HR para sa hindi naaangkop na relasyon sa mga empleyado. Lumapit ako sa monitor. Ano ang nangyari sa mga imbestigasyong iyon? Parehong tahimik na naayos. Nagbayad ang kumpanya sa mga babae para tumahimik, karaniwang pagtatakip ng korporasyon. Pero Ryan, mayroon pa. Si Panganiban ay nag-e-embezzle mula sa dinamika ng Bituin sa loob ng hindi bababa sa 3 taon. Mayroon akong contact sa kanilang accounting department na nagdodokumento ng mga irregularidad. Magkano ang pinag-uusapan natin? Tansya namin ay aabot sa 100 milyong piso. Napaupo ako ng malakas sa upuan ni Cardo. Hindi lang pala nakikipagrelasyon ang asawa ko sa kanyang boss. Nakikipagrelasyon siya sa isang kriminal. Kaya mo bang patunayan? Tanong ko. Ngumiti si Cardo.
Ang uri ng ngiting nangangahulugang gagawa siya ng isang bagay na legal, ngunit napakatindi ng epekto. Bigyan mo ako ng karitawetso oras. Magkakaroon ako ng sapat na ebidensya para ibaon ng taong ito ng napakalalim na kakailanganin niya ng pala para makakita ng liwanag ng araw. Ipinasyal ko ang araw ng Pasko sa kondo ni Cardo habang si Emilita ay nagpapadala sa akin ng mga nakakainis na text message tungkol sa hindi ko pagsipot sa party. Sumasagot ako ng mga malabong dahilan tungkol sa mga emergency sa trabaho at nangakong babawi sa kanya. Huminto siya sa pag-text bandang hating gabi. Nagtrabaho si Cardo sa buong magdamag sa pagtawag sa mga kakilala niya sa buong lungsod. Pagdating ng tanghali ng araw ng Pasko, mayroon na siyang folder na makapal na may mga dokumentasyon ng mga krimen ni Danilo Panganiban, mga bank statement na nagpapakita ng hindi maipaliwanag na mga deposito, mga internal memo na binura ngunit na-recover, mga email chain na nag-uusap tungkol sa mga HR settlement, at mga larawan, maraming mga larawan ni Danilo at Emilita na magkasama sa mga hotel, restaurant, kahit sa mga kaganapan ng kumpanya kung saan akala nila ay walang nakatingin. Ang asawa mo ay mistress niya sa loob na ng 8 buwan, sabi ni Cardo, habang iniaabot ang folder sa akin. Hindi siya ang una, hindi rin siya ang huli. May pattern ang taong ito. Paano ang pagbubuntis? Tanong ko. Ayon sa kanyang medical records na nakuha ko sa paraang legal sa pamamagitan ng isang kaibigan sa klinik na may utang na loob sa akin, talagang buntis siya. Ang timeline ay tumutugma noong ang asawa ni Panganiban ay bumisita sa kapatid niya sa probinsya ng Duolingo noong Nobyembre. Binuksan ko ang folder at nagsimulang magbasa. Ang bawat pahina ay tila isa pang saksak sa aking likod. Mga hotel receipt kung saan nag-sign in si Emilita bilang Mrs. Panganiban. Mga text message kung saan tinatawag niyang daddy si Danilo at pinag-uusapan ang kanilang kinabukasan. Mga dokumentong pinansyal na nagpapakita na si Danilo ay naglilipat ng pera sa isang offshore account, malamang na nagpaplanong tumakas kapag natuklasan ang kanyang pagnanakaw. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Cardo. Tumingin ako sa aking kuya. Wawasakin natin silang dalawa ng tuluyan sa legal na paraan, ngunit masinsinan. Ngumiti si Cardo. Iyan ang kapatid ko. So, ano ang plano? Sa loob ng susunod na 2 oras, binuo namin ang eksaktong detalye kung paano ito mangyayari. Paisa-isang hakbang, binuo namin ang estratehiya na maglalantad kina Emilita at Danilo habang pinoprotektahan ako mula sa anumang pinsala. Ang unang hakbang ay ang pakikipag-ugnayan sa asawa ni Danilo na si Clara. Hawak ni Cardo ang kanyang impormasyon. At pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya akong kailangan ko siyang kausapin ng personal. Karapatan niyang malaman ang ginagawa ng kanyang asawa. Tinawagan ko siya noong gabing iyon. Nang sumagot siya, naririnig ko ang tawanan ng mga bata sa background, malamang na naglalaro ng kanilang mga regalo sa Pasko. Mrs. Panganiban, ang pangalan ko ay Ryan Mercado. Asawa ako ng isa sa mga empleyado ng iyong asawa, si Emilita Hernandez. Kailangan nating pag-usapan si Danilo. Biglang huminto ang tawanan ng mga bata. Malamang na lumipat si Clara sa ibang silid dahil biglang tumahimik ang lahat. Ano ang tungkol kay Danilo? Tanong niya, ang kanyang boses ay maingat at walang emosyon. May relasyon siya sa asawa ko. Buntis ang asawa ko sa anak niya at may ebidensya na nagnanakaw siya sa kumpanya. Tumagal ang katahimikan nang matagal kaya akala ko ay naputol na ang linya. Sa wakas, nagsalita si Clara at ang kanyang boses ay tila binalot ng yelo. Gaano mo na ito katagal alam? Nalaman ko lang kahapon noong bisperas ng Pasko. Narinig ko si Emilita na sinasabi sa kanyang ina ang tungkol sa pagbubuntis. Kaya mo bang patunayan ang anuman dito? Lahat ng ito. Mayroon akong dokumentasyon, mga larawan, mga record sa pananalapi, lahat ng kakailanganin mo para sa diborsyo at kasong kriminal. Tumawa si Clara, ngunit walang saya rito. Mr. Mercado, matagal ko nang pinaghihinalaan na ng bababae si Danilo, pero ang pagnanakaw, balita iyan sa akin. Maaari mo bang padalhan ako ng kopya ng lahat? Higit pa riyan ang magagawa ko. Maaari kitang ipakausap sa kuya ko na isang pribadong investigador. Maipaliliwanag niya sa iyo ang lahat ng ebidensya at matutulungan kaniyang makipag-ugnayan sa mga awtoridad. Gusto ko iyan,
Maraming salamat, sabi ni Clara. At Mr. Mercado, salamat sa pagtawag sa akin. Karamihan ng mga lalaki ay walang lakas ng loob na gawin ito. Karamihan marahil ay hindi na mag-aabala, sagot ko. Ngunit sinira ng asawa ko ang buhay ko. Ang tanging magagawa ko na lang ay tiyaking pagbabayaran ni Danilo ang pagsira sa buhay mo. Nag-usap pa kami ng 30 minuto, pinag-uusapan ang aming gagawin. Mas matalino si Clara kaysa sa inaasahan ko, nag-iisip na agad ng 3 hakbang tungkol sa proteksyon ng kanyang mga ari-arian at pangangalaga sa mga bata. Bago namin ibaba ang tawag, nakaramdam pa ako ng kaunting awa para kay Danilo Panganiban. Haharap siya sa isang legal na tsunami na hindi niya inaasahan. Ang ikalawang hakbang ay ang paghahain ng mga papeles sa diborsyo. Nakahanda na ito kay David sa unang oras ng Disyembre 27 at ipinadala ko ito kay Emelita sa trabaho sa dinamika ng bituin habang may pulong ang departamento at si Danilo ay nakaupo sa tabi niya. May contact si Cardo sa kumpanya na nagkwento ng eksena sa amin noong gabing iyon. Ang nag-abot ng papeles ay pumasok sa conference room, tinawag ang pangalan ni Emelita at iniabot sa kanya ang sobre sa harap ng 15 na kasamahan at ng kanyang boss na Kalaguyo. Si Emelita ay namutla raw ng husto, pagkatapos ay tumingin kay Danilo nang may matinding takot sa kanyang mga mata. Sinubukan ni Danilo na magmukhang kalmado, iminumungkahing magpahinga muna sila para maayos ni Emelita ang kanyang personal na issue ng pribado. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat tao sa silid na iyon ay alam na kung ano ang ibig sabihin ng mga papeles na iyon at ang tsismis sa opisina ay mabilis pa sa apoy kung kumalat. Ang ikatlong hakbang ang pinakamasarap sa pakiramdam. Habang inaabutan si Emelita ng mga papeles sa diborsyo, inaabutan naman ng mga awtoridad si Danilo Panganiban ng warrant para sa kanyang pag-aresto. Lumalabas na ang kontak ni Cardo sa accounting ay matagal na palang nakikipagtulungan sa isang federal investigation tungkol sa corporate fraud at ang pagnanakaw ni Danilo ay isang bahagi lang ng mas malaking kaso. Inaresto nila siya sa parking lot habang paalis ng trabaho. Nanood si Emelita mula sa bintana sa ikatlong palapag ng gusali. Hawak pa rin ang kanyang mga papeles sa diborsyo habang pinupusasan ng mga ahente ang kanyang kalaguyo at binabasa ang kanyang mga karapatan. Nagpadala si Cardo ng larawan na kinuha ng isang tao. Si Emelita ay nakatayo sa bintana, ang mukha ay nakadikit sa salamin at ang kanyang maskara ay tumutulo sa kanyang mga pisngi. Iyon ang huling pagkakataon na nakita ko siyang umiyak. Ang ika-4 na hakbang ay may kinalaman kay Perla Hernandez, ang dati kong biyenan, na tuwang-tuwa sa pagbubuntis ni Emelita at minaliit ang aking pagkatao. Nagtabi ako ng espesyal na bahagi ng paghihiganti para lamang sa kanya. Si Perla ay isang kilalang miyembro ng kanilang simbahan, ang uri ng babae na nag-oorganisa ng mga charity event at nasa iba't ibang community boards. Ang kanyang reputasyon ang lahat sa kanya. Kaya tiniyak ko na ang kanyang pari, ang kanyang book club, at ang bawat miyembro ng mga board na iyon ay makatatanggap ng mga package na naglalaman ng transcript ng pag-uusap noong bisperas ng Pasko na nirecord ko sa bintana ng kusina. Kasama sa mga transcript ang masiglang suporta ni Perla sa affair ng kanyang anak, ang kanyang mga panlalait sa akin, at ang kanyang kawalan ng moralidad tungkol sa pagtataksil at panlilinlang. Sa loob ng 48 oras, hinilingan si Perla na magbitiw sa 2 board at ang kanyang pari ay nag-schedule ng pastoral counseling session na alam ng lahat na nangangahulugang malaki ang problema mo. Minsan lang tumawag sa akin si Emelita pagkatapos maabutan ng mga papeles. Hinayaan ko lang itong mapunta sa voicemail. Ryan, pakiusap, kailangan nating mag-usap. Baliw na ito. Sinisira mo ang buhay ko dahil lang sa hindi pagkakaunawaan. Tawagan mo ako, please. Binura ko ang mensahe nang hindi sumasagot. Sinubukan niyang mag-text. Binlock ko ang kanyang numero. Pumunta siya sa aking apartment. Nakaalis na ako sa aming bahay at lumipat sa isang pansamantalang rental sa kabilang bahagi ng lungsod. Nang makita ko siya sa security camera sa pintuan, tinawagan ko ang mga pulis at nagulat ng isang trespasser. Inalalayan siya palabas ng property nang may babala tungkol sa harassment.
3 linggo pagkaraan, naupo ako sa opisina ni David para suriin ang divorce settlement. Sinubukan ng abogado ni Emelita na ipaglaban ang bahay at sustento mula sa aking retirement accounts. Pinigilan ni David ang bawat pagtatangka. Ang adultery clause sa inyong prenuptial agreement ay napakatibay, paliwanag ni David. Wala siyang makukuha maliban sa kanyang mga personal na gamit at kung ano ang nasa sarili niyang bank account. Ang bahay ay mananatili sa iyo. Walang sustento. Lumabas siya sa kasal na ito, dala lamang ang kung ano ang dinala niya noon, na sa madaling salita ay wala. Paano ang pagbubuntis? Tanong ko. Hindi mo iyan problema. Ang paternity ay malinaw na responsibilidad ni Danilo Panganiban. Haharap siya sa 20 taon sa bilangguan, kaya good luck sa paniningil ng child support. Ngunit isyu na iyon ni Emelita, hindi sa iyo. Nilagdaan ko ang mga papeles ng walang pag-aalinlangan. 11 taon ng kasal ay natapos sa isang pirma. 4 na linggo pagkatapos ng Pasko, naghain na rin si Clara Panganiban ng diborsyo kay Danilo. Sinunod niya ang payo ko at nakipagtulungan kay Cardo para idokumento ang lahat. Ang mga ari-arian ni Danilo ay na-freeze habang naghihintay ng trial. Ang kanyang reputasyon ay nawasak at nakuha ni Clara ang buong pangangalaga sa kanilang mga anak habang si Danilo ay may supervised visitation lamang kung hindi siya makukulong. Nawalan ng trabaho si Emelita sa dinamika ng bituin. Nagpasya ang kumpanya na ang pagpapanatili sa kanya pagkatapos ng iskandalo ay masama para sa morale ng iba. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho sa ibang kumpanya, ngunit kumalat na ang balita sa industriya. Walang gustong kumuha sa babaeng nabuntis ng kanyang nagnanakaw na boss. Si Perla Hernandez naman ay nawalan ng posisyon sa church council matapos kumalat ang mga transcript. Ang kanyang asawa, ang tatay ni Emelita na si Gardo, ay naghain ng separation 6 na linggo pagkaraan. Lumalabas na wala siyang ideya tungkol sa panghihikayat ni Perla sa affair at itinuring niya itong pagtataksil din sa kanilang sumpaan sa kasal. Ang lahat ay gumuho at ang bawat taong sangkot ay nabaon sa guho. Sa buwan pagkatapos ng bisperas ng Pasko, nakaupo ako sa isang coffee shop nang may tumapik sa aking balikat. Lumingon ako at nakita ko si Clara Panganiban. Mr. Mercado, sabi niya, na nakangiti ng tapat, inaasahan kong magkikita tayo balang araw. Maaari ba kitang itreat ng kape? Naupo kami sa isang sulok at ikinuwento ni Clara ang kanyang bagong buhay. Nakuha niya ang lahat kay Danilo sa diborsyo gamit ang mga kasong pagnanakaw bilang leverage. Hawak niya ang bahay, ang mga sasakyan, at sapat na ari-arian para mabuhay ng komportable kasama ang kanyang mga anak. Gusto kitang pasalamatan, sabi ni Clara. Kung hindi mo ako tinawagan noong araw na iyon, baka hanggang ngayon ay namumuhay pa rin ako sa kasinungalingan. Patuloy pa ring magnanakaw si Danilo sa kumpanya at lolokohin ako. At ako pa rin ang tangang asawa na walang alam. Hindi ka kailanman naging tanga, sabi ko. Nagtitiwala ka lang, may pagkakaiba iyon. Siguro, pero hindi na ako basta nagtitiwala ngayon, ngiti niya. Ngayon ay maingat na ako. Ngayon ay tinitiyak ko ang lahat at ngayon ay malaya na ako. Nag-usap kami ng isa pang oras, nagpapalitan ng mga kwento tungkol sa aming mga diborsyo at ang mga nangyari pagkatapos. Si Clara ay masayahin, matalino at tapat tungkol sa kanyang mga pagkakamali at mga aral na natutunan. Nang maghiwalay kami, ibinigay niya ang kanyang numero. Kung gusto mong magkape muli, sabi niya, bilang mga kaibigan na nakaligtas sa parehong sakuna. Marami tayong mapag-uusapan. Kinuha ko ang numero, ngunit hindi pa ako handa. Hindi pa ngayon, siguro sa darating na panahon. Asa na buwan pagkatapos ng Pasko, nanganak si Emelita ng isang lalaki. Nag-post siya tungkol dito sa social media, mga larawang maayos na pinili para magmukhang romantiko at malakas ang pagiging single mother. Ang katotohanan, ayon sa impormasyon ni Cardo, ay nakatira siya sa isang maliit na apartment, nagtatrabaho sa retail at nahihirapang magbayad ng mga bill. Samantala si Danilo ay nasa loob ng bilangguan, naghihintay ng sentensya. Sinubukan ni Perla na makipag-ugnayan sa pamamagitan ni Gardo,
Nagtatanong kung maaari kong iurong ang harassment charges na inihain ko noong pumunta si Emelita sa aking apartment. Pinagawa ko kay David ang pormal na tugon na tinatanggihan ang hiling na iyon. 8 buwan pagkatapos ng Pasko, ganap nang natapos ang aking diborsyo. Ipinagdiwang ko ito sa pamamagitan ng pag-treat kay Cardo sa isang mamahaling hapunan. Kumain kami sa restaurant kung saan kami na-engage ni Emelita, 11 na taon na ang nakararaan. Hindi nakaligtas sa amin ang kabalintunaan nito. Nagawa mo ito ng perpekto, sabi ni Cardo habang itinataas ang kanyang baso. Karamihan ng mga lalaki ay agad na haharapin si Emelita, baka naging marahas pa. Tiyak na makakagawa sila ng mga pagkakamali na magagamit laban sa kanila sa huli. Ngunit nanatili kang kalmado at sinira mo sila sa sistematikong paraan. Natuto ako sa pinakamagaling, sagot ko, habang pinagbabangga ang aming mga baso. Itinuro mo sa akin na ang paghihiganti ay pinakamasarap ihain ng malamig at legal. Tama iyan, ngiti ni Cardo. So, ano ang susunod para sa iyo? Inisip ko ang tanong na iyon. Ano nga ba ang susunod? Hawak ko ang aking bahay, ang aking trabaho, at ang aking kalayaan. Si Emelita ay naghihirap. Si Danilo ay nasa kulungan. Si Perla ay nawalan ng dangal sa lipunan. Lahat ng nakilahok sa pagtatraidor sa akin ay nagbayad ng kaukulang halaga. Susunod, sabi ko sa wakas, magsisimula na akong mabuhay muli sa pagkakataong ito para sa aking sarili. Hindi para sa inaasahan ng iba o sa pangarap ng iba, para lang sa akin. 10 buwan pagkatapos ng Pasko, nasalubong ko si Emelita sa isang grocery store. Nagtutulak siya ng stroller habang may dalang basket ng pinamili. Mukha siyang pagod, mas matanda kaysa sa kanyang edad na 34. Malayo siya sa tiwalang babae na tumawa tungkol sa aking kakulangan ng ambisyon sa kusina ng kanyang ina. Nakita niya ako bago pa ako makaiwas. Ryan. Emelita. Tumango ako ng magalang habang naglalakad palayo patungo sa counter. Teka, sabi niya, pakiusap, maari ba tayong mag-usap kahit 1 minuto lang? Kahit labag sa loob ko, huminto ako. Ano ang gusto mo, Emelita? Gusto ko lang humingi ng tawad sa lahat, sa affair, sa mga kasinungalingan, sa sinabi ko. Mali ako tungkol sa lahat ng iyon. Tiningnan ko siya ng maigi at wala akong naramdaman. Walang galit, walang sakit, kahit kasiyahan sa pagkakita sa kanyang kalagayan, ay wala. Okay, sabi ko ng simple. Okay, iyon lang. Ano pa ang gusto mong sabihin ko, Emelita? Gumawa ka ng iyong mga desisyon, nabubuhay ka sa mga kahihinatnan nito. Ako rin ay nabubuhay sa akin, tapos na tayo. Pero hindi mo ba gustong malaman ang tungkol sa bata? Hindi mo ba siya gustong makita? Hindi, sabi ko ng matatag. Hindi ko siya anak. Anak siya ni Danilo Panganiban. At problema mo iyon, hindi sa akin. Naglakad ako palayo at hindi na lumingon. Sa likuran ko, naririnig ko ang pagsisimula ng pag-iyak ni Emelita, ngunit nagpatuloy lang ako sa paglakad. Ang kabanatang iyon ng aking buhay ay sarado na. Oras na para magsimulang sumulat ng bago. 1 taon pagkatapos ng Pasko, nakatanggap ako ng tawag mula kay Clara Panganiban. Nanatili kaming may komunikasyon, nagkikita para magkape minsan sa 1 buwan para pag-usapan ng buhay pagkatapos ng sakuna. Naging tunay siyang kaibigan, isang taong nakakaunawa sa pinagdaanan ko dahil pinagdaanan din niya ito. Ryan, may balita ako, sabi niya nang sumagot ako. Natapos na ang trial ni Danilo kahapon. Nasentensyahan siya ng 18 taon sa pambansang bilibid. Mabuti, sagot ko. Dapat ay higit pa. Pero ang 18 ay mas mabuti kaysa sa wala. Mayroon pa pagpapatuloy ni Clara. Iniutos ng judge na magbayad siya ng danyos sa kumpanya at sa lahat ng mga babaeng hinaras niya sa nakalipas na mga taon. Bagsak na ang kanyang kabuhayan. Paglabas niya ng kulungan, wala na siyang matitira. Ano ang nararamdaman mo tungkol doon? Tanong ko. Nakahinga ng maluwag, tapat niyang sabi. Ang mga anak ko at ako ay maaari nang magpatuloy nang hindi nag-aalala sa kanya. Hindi na niya tayo masasaktan. Kung ganoon, masaya ako para sa iyo, Clara. Karapat-dapat ka sa kapayapaan. Ikaw rin, sabi niya, kaya nga ako tumatawag. May charity gala ang kumpanya ko sa susunod na buwan. Alam kong hindi mo hilig ang mga ganitong event,
Pero iniisip ko kung gusto mong maging partner ko, bilang magkaibigan lang. Pangako, hindi ito magiging awkward. Tumawa ako, alam mo ba? Gusto ko iyan. Ipadala mo sa akin ang mga detalye. Ang gala ay elegante at masaya. Tama si Clara. Karaniwan ay hindi ko hilig ang ganitong mga okasyon, ngunit dahil siya ang kasama ko, mabilis na lumipas ang gabi. Sumayaw kami, tumawa, at sa unang pagkakataon sa loob ng isang taon, naramdaman ko na maaari na akong muling magtiwala sa isang tao. Habang nakatayo kami sa balkonahe at nakatingin sa mga ilaw ng lungsod, humarap sa akin si Clara at nagsabi, "Salamat sa pagtawag sa akin nung Pasko. Iniligtas mo ang buhay ko, Ryan." "Talaga? Iniligtas mo rin ang akin," sagot ko. "Ipinakita mo sa akin na hindi lahat ng tao ay tulad Nina Emelita at Danilo. May mga taong karapat-dapat pagkatiwalaan. Handa ka na ba?" tanong niya. Ang magtiwala uli ang ibig kong sabihin. Inisip ko ang tanong na yon. Handa na ba ako? Maaari ko bang isugal ang aking puso matapos itong durugin ni Emelita ng ganoon katindi? Hindi ko alam, pag-amin ko. Pero marahil sa tamang tao, isang taong dumaan sa apoy at lumakas. Ngumiti si Clara. Isang taong tulad ko, isang taong eksaktong tulad mo. Tumayo kami doon ng sandali at na-realize ko na noong bisperas ng Pasko, nang marinig ko ang pagtatapat ni Emelita, hindi natapos ang buhay ko. Iniba lang nito ang direksyon patungo sa isang bagay na mas mabuti, mas totoo at karapat-dapat buuin. 2 taon pagkatapos ng Pasko, ikinasal kami ni Clara sa isang maliit na seremonya kasama ang mga malalapit na kaibigan at pamilya namin. Si Cardo ang aking best man. Ang mga anak ni Clara ang aming flower girl at ring bearer. Ito ay simple, tapat at perpekto. Nagpadala si Emelita ng mensahe sa Facebook na nagtatanong kung maaari kaming magkita. Binura ko ito nang hindi sumasagot. Nagpadala si Perla ng card na bumabati sa amin, marahil umaasa na maayos ang relasyon sa dati niyang manugang. Itinapon ko ito nang hindi binubuksan. Si Danilo ay nasa kulungan pa rin at mananatili doon ng 16 na taon. At ako ay tunay na masaya sa wakas. Hindi ang pekeng kaligayahan na ipinilit ko sa aking sarili kasama si Emelita, kundi tunay na kapanatagan na binuo sa tiwala, katapatan, at isang kapareha na napatunayang kayang lampasan ang anumang bagyo. Ang pinakamahusay na paghihiganti sa huli ay hindi ang pagwasak sa mga taong nanakit sa iyo. Ito ay ang pagbuo ng isang bagay na napakaganda kasama ang tamang tao hanggang sa ang nakaraan ay hindi na mahalaga. Sina Emelita at Perla at Danilo, lahat sila ay nagbayad na. Lahat sila ay hinarap ang kanilang mga kahihinatnan. Ngunit ako ay nakapunta na sa isang mas mabuting kalagayan. At iyon, higit sa anupaman, ang aking tunay na tagumpay. Kung nahanap mo ang halaga sa kwentong ito, mangyaring pindutin ang like button at mag-iwan ng komento sa ibaba na nagbabahagi ng iyong mga saloobin tungkol sa pagtataksil at pagbangon. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga totoong kwento tungkol sa mga ordinaryong tao na nalalampasan ang mga hindi pangkaraniwang hamon. Dahil ang bawat isa sa atin ay may sandali kung kailan ang buhay ay nahahati sa dalawa. Ang tanong ay, ano ang itatayo mo gamit ang mga pirasong natira sa iyo?